Inagawan nga ni Mendez ng bola si Romel sa pag-aakala nitong isang easy points ang magagawa nito. Ikinatahimik ito ng mga pumusta sa Team Romero at ikinakuyom ng mga pumusta sa Team Mendez. Nang sandaling iyon ay mabilis ngang humakbang si Maki para harangan si Mendez, pero bigla na lang nitong pinatalbog ang bola papunta sa likuran at pagkasambot ng isang palad nito ay doon na ito umabante sa direksyon ng pinagmulan ni Romero. Nilampasan ni Ricky si Maki at agad na makikita nga ang pagseryoso sa mata nito. Dahan-dahang napangisi si Romero at biglang bumilis ang kanyang paghabol kay Mendez. Ginit-git niya ito, kaso biglang huminto si Mendez at umatras. Ang bolang pinapatalbog nito ay parang kontrolado nito at sa paghabol naman ni Romel ay doon na nga gumalaw ang kaliwang kamay ni Mendez. Bumulusok ang bola sa dumating na si Baron at doon na nga napahiyaw ang mga supporters nilang dalawa. Pagkakuha nga ni Semeron sa bola ay mabilis itong umatras at lumayo kay Dizon nang may pagngiti. Si Larry naman ay mabilis na hinarangan ito, pero nagpumilit si Baron at ginamitan ng pisikal na lakas ang kanyang bantay nang simula na niyang umabante. Iniisip mo bang kaya mo akong pigilan, Dizon? Mahinang wika ni Semeron na inatake ang basket gamit ang lakas. Napangiwi naman si Larry dahil parang matutumba siya sa paggitgit sa kanya ni Baron. Nang marating nga ni Semeron ang harapan ng basket ay siya namang paglitaw ni Rodel sa Alameda. Napangisi naman si Baron na hinawakan ng bola at lumusot sa gitna ng dalawa niyang bantay. Tumalo na siya palapit sa basket at pagkalampas niya sa basket ay doon na nga napahiyaw ang mga manonood ng isang right-handed reverse dunk ang kanyang ginawa habang nasa likuran niya sina Alameda at Dizon. Si Romel Alfante ay napanganga na lang nang makita ang play na iyon at ang tropa ni Baron sa crowd ay nagwala kaagad. Napawaw naman ang kambal na Agoncillo at sa paglapag ni Baron sa ibaba ng court ay pasimple pa niyang binangga sina Dizon at Alameda nang lampasan niya ito sa gitna. Isang munting thumbs up naman ang kanyang ginawa kay Ricky na makikitang malapit kay Romero at Romel Alfante. Si Kuya Baron ang maaasahan ko sa opensa, kaya sa kanya ko muna ipapasa ang bola. Sa akin nagpo-focus sina Kuya Maki at Romel, kaya ang pagpasa ng bola sa pinakamalakas kong kakampi ang best option. Sabi nga ni Mendez sa kanyang sarili na tumayo na sa gitna ng court upang abangan ang pagbaba ng mga kalaban. Pagdating nga ni Romel sa tapat ni Mendez ay makikita kaagad ang paghingi ni Maki ng bola. Pero dito na nga rin kumilo si Ricky at iniangat ang isa niyang daliri. Hinamon niya si Romel Alfante na kinaseryoso ni Maki. Naagawan kita ng bola kanina kaya bumawi ka. Nakangiting wika ni Ricky at doon na nga napaseryoso si Romel. Hindi ko gusto ang dila mo ngayon, Ricky ah. Iyan ba ang nagbago sa iyo? Mahinang tanong naman ni Romel na napaseryoso na lang nang nakadikit na sa kanya si Mendez. Hindi ito sumagot, bagkus ay ang bola ang pinagtuunan nito ng pansin. Ayos ang tokis ko kay Romel, wika ni Mendez sa kanyang sarili at dito na nga niya pinalo ang bola papunta sa side nila. Pasimple nga rin niyang sinandalan ng braso si Alfante ng kanyang lampasan nito. Nakuha ni Ricky ang bola at kasabay nito ay ang paglitaw sa magkabila niyang tabi ng dalawang kalaban, si Reynold ito at si Maki. Ang mga manonood ay nakaramdam na naman nga ng kabog sa ipinamamalas ni Mendez at walang ano-ano'y huminto ito. Agad namang lumapit sina Martinez at Romero para pagdalawahan ito, kaso dumating si Baron at dito na nga rin gumalaw ang katawan ni Ricky para ipasa rito ang bola. Nakahanda na rin ang kamay na sasalo ni Baron. Ang pangyayaring iyon ang sabay namang ikinahakbang ng mga paa ni na Martinez at Romero. Ang hindi nila alam, si Mendez pala ay tumalo na palayo mula sa kanila at nagpakawala ng isang fade away jump shot. Isang fake pass ang napagtagumpayan ni Ricky at si Maki ay napakuyom ng kamao at mabilis na humakbang palapit kay Mendez. Tumalon pa rin siya at itinodo ang kanyang pagtalon. Maaabutan ko pa rin yan, Ricky. Bulalas ni Maki nang initian pa si Ricky ng pakawalan ng bola.
Sinambot naman ni Baron ang bola at makikita naman ang mabilis na paghabol dito ni Romel mula sa likuran. Paglapag nga ni Maki ay napaseryoso siya dahil nagawa siyang linlangin ni Mendez. Paglingon nga nila sa basket ay nakita na lang nila ang pagpasok ng bola at ang pagsilbato ng referee. Sumenyas din si konsehal ng kamay pababa. Basket counted. Nakakuha si Baron ng foul mula kay Romel na hinawakan siya sa braso, kaso ang kabilang kamay ang ginamit ni Cimeron para pakawala ng bola na pumasok pa rin sa basket. Ang Kanubing 1 Barangay Court naman ay umingay matapos ang play na iyon ng Team Mendez. Maririnig ang pag-cheer ng mga manonood kina Mendez at Baron, at si Maki Romero naman ay hindi nagugustuhan ang nangyayari. Dinadahan daw sila sa playmaking skills ni Ricky. Isama pa nga ang husay nito sa pagpapakagat ng mga fakes na maging siya ay nalinlang din. Napatingin nga rin si Maki sa natawagan ng foul na si Romel. Napailing siya. Naagawan ng bola, nakakuha pa ng foul. Pasaring ni Maki na kinakuyom naman ni Alfante. Sira ulo ka. Wika nga ni Romel na napatingin naman kay Mendez na tumatawa habang kausap si Reynan sa hindi kalayuan. Masyado ba akong kumpiyansa? Iniisip ko bang mas magaling ako kay Ricky? Tanong ni Romel sa sarili at makikita nga ang bahagyang frustration sa mukha niya. Isama pa nga ang pagyayabang ni Maki sa kanya na medyo hindi niya ikinatutuwa. Nang sandali namang iyon ay makikita ang marahang pagmasahe ni Maki sa kanyang shooting right hand. Huminga siya ng malalim at ikinalma ang sarili. Game na. Mahina niyang sabi at nang maipasok pa ni Baron ang bonus shot ay doon na nga siya napatingin kay Rodel. Sa akin may papasa pre ang bola. Tuturuan ko ng leksyon ng kalaban. May pagnising wika ni Maki at napangiti naman si Rodel nang marinig iyon. Ayos ang mga ito ang seryoso. Akala ko laro-laro lang ang magiging game, pero mukhang hindi yata ito mangyayari. Wika nga ni Salameda sa kanyang sarili at habang naglalakad si Maki na pinapatalbog ang bola ay makikita naman ang pagseryoso ni Romeo Baltasar na nag-aabang sa kanyang pagdating. 50 segundo na lamang ang natitira sa unang quarter ng kanilang laro. Sa pagdating nga ni Maki Romero sa harapan ni Romeo ay bigla nga siyang tumalon at nagpakawala ng jump shot nang walang alinlangan. Hinalit ng bola ang basket at pinatahimik ng tunog nito ang mga nag-iingay na pumusta sa Team Mendez. Habang umaatras nga si Maki ay makikita sa mga mata niya ang kaseryosohan. Depensa, huwag ninyong pabayaan ang mga katapat ninyo. Hindi tayo pwedeng matalo ng mga ito. Bulalas pa nga niya na nagpangiti ng marahan kay Mendez na sinambot na ang bolang ipinasa sa kanya ni Jin. Hanggat nasa kalaban si Kuya Maki, hindi sila basta magpapahabol ng score. Wika nga ni Ricky na bigla ring ginawa ang ginawa ni Maki Romero. Napatalo naman kaagad si Romel para pigilan siya. Pero isa na namang fake iyon at mabilis na nilampasan ni Mendez si Alfante. Pinatalbog ni Ricky ang bola at sa biglaan namang paglitaw ni Maki sa kanyang harapan ay doon na nga pinasahan ni Mendez ang nalibreng si Romeo Baltasar. Itira mo Romeo, sigaw ni Ricky na mabilis na sinandalan si Maki para hindi ito makatakbo sa iniwan nitong katapat. Tumango naman si Romeo at nagpakawala ng tres na ikinalunok ng mga manonood. Isang malaking sayang nga ang naramdaman ng mga pumustake na Ricky dahil nagmintis ang tirang iyon ni Romeo. Si Rodel naman sa ilalim ng basket ay napaseryoso nang tumalon ng kanyang nasa likuran na si Jin Makatangay at sa pagtama ng bola sa kamay nito ay doon na nga rin ito idinakdak ng walang kahirap-hirap. Napangiti si Ricky nang makita ang ginawa ni Jin Makatangay. 22-29 ang score at may 15 seconds na lang ang natitira sa unang 10 minuto ng kanilang laro. Sa bawat mintis ng kasama mo, ikaw dapat ang makakuha ng rebound, anuman ang mangyari. Naalala nga ni Jin ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Ricky Mendez noong nasa sisa pa ito. Hindi na ako ang dating Jin. Isa na rin ako ngayon sa Big 3 ng Sisa Flamers. Sabi pa nga niya sa sarili nang makitang marahang ngumiti sa kanya si Rodel Salameda. Team,
Huwag nating papuntusin ang mga ito sa natitirang segundo ng quarter na ito. Bulalas pa nga ni Mendez. At dito na nga napaseryoso si Maki ng isang full court defense ang ginawa nila. Oo, bulalas nga ng mga kasamahan ni Ricky. Si Reynan nga ay napangisi na lang sa katapat niyang si Martinez. Si Larry naman ay napaseryoso dahil hindi siya makahanap ng magandang pwesto. Mabilis daw at masakit dumipensa si Baron na mukhang papasakitin daw ang kanyang katawan kung makabalya. Nang makita nga ni Maki ang depensa ng kalaban, ay mabilis siyang tumakbo kay Rodel at hiningi ang bola. Pagkasambot nga ni Romero roon ay napaseryoso siya nang si Mendez at Baron ay nakabantay na sa kanya. Isang trap ang ginawa ng dalawa nang kinatakbo naman agad ni Romel Alfante para hingiin ng bola. Napangiti naman ang marahan si Maki dahil sa ginawa ng dalawa, pero agad nga siyang tumalon palabas ng court at tumingin sa kanya mga kasamahan. Bigla na nga lang ibinato ni Romero ang bola sa nasa harapan niyang si Baron. Tatawag daw muna sila ng timeout after ng panghuutak niyang ito. Kaso, ang ginawang ito ni Maki ay alam na rin ni Ricky at nabigla na lang si Romero nang sa pag-atras niya palabas ng court ay nakita niyang nasambot ni Mendez ang bolang pinlano niyang tumama kay Baron Semeron. Nalinti ka na. Alam nga pala ni Ricky ang galaw na ito. Sabi na nga lang ni Maki sa sarili na napatakbo ka agad pabalik sa loob ng court. Mabilis namang itinakbo ni Mendez ang bola para ubusin muna ang oras. Dito na nga rin kaagad siyang binantayan ni Romel na ibinaba ang katawan upang may magandang buwelong magawa. Maingat namang pinatalbog ni Ricky ang bola at maririnig na nga rin ang pagbilang ng mga manonood dahil mauubos na ang oras. 6, 5. Naging mabilis ang dribbling ni Ricky at makikita nga ang paglayo ng kanyang mga kasamahan sa side kung nasaan sila ni Romel. Ito nga rin ang ikinahiyaw ng maraming manonood at matapos nga ang pag-abante ni Mendez ay isang mabilis at malaking paghakbang pabalik ang ginawa nito. Napaabante naman kaagad si Romel at tumalon nang tumalo na rin palayo si Ricky. Hindi mo magagawa iyan. Bulalas ni Alfante at mula naman sa tabi ni Mendez ay lumitaw rin si Maki na babawi raw rito. Sorry Ricky, pero babawiin ko lang ang ginawa mong steal. Wala iyan. Bulalas nga ni Maki at makikitang nakaharang na ang mga kamay ng dalawa sa vision ni Mendez sa basket. Ang mga manonood ay mabilis ding kinuhanan ng litrato ang senaryong iyon. Naibitaw pa rin nga ni Mendez ang bola at sa paglapag nilang tatlo ay makikita ang pag-atras ni Ricky habang nakataas ang kaliwa niyang palad. Kumuyom ito ng dahan-dahan at si Maki ay napaseryoso na lang nang makita ang ginamit na shooting hand ni Mendez. Tumunog ang buzzer at kasunod noon ay ang paghalik ng bola sa basket dahil tagumpay ang jump shot na ginawang iyon ni Ricky na ikinahiyaw ng mga manonood. Kasunod din nga nito ay ang pag-cheer ng marami sa kanyang apelyido. Mendez! 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 Maotak talaga itong si Ricky. Habang tumatagal, padelikado na siya ng padelikado. Nasabi na nga lang ni Romero sa sarili habang nakatingin sa masayang si Ricky na kasabay na naglalakad ni Baron pabalik sa tabi. Mas magiging magaling ka nga talaga sa akin. Iyon ang nasisiguro ko. Ang lupit ng ginawa mong iyong Mendez. Bulalas naman nga agad ni Troy Agoncillo nang dumating si na Ricky. Tsamba lang pre. Pahambol na sagot naman ni Ricky na kinaseryoso ni Baron. Kailan ka pa natutong tumira ng bola gamit ang kaliwang kamay? Mahinang tanong naman ni Baron na nagulat din sa ginawa ni Ricky. In case kuya na pangit ang shooting ng kanan ko, kaya itong kaliwa ang pinapractice ko rin lagi. Sagot naman ni Ricky at si Baron ay marahang napailing na lang sa sinabing iyon nito. Nasaan nga pala ang shota mo? Bakit wala? Tanong nga rin bigla ni Baron nang abutan siya ni Martin ng tubig. Ito nga rin ang napansin ng kambal. Napangiti naman si Ricky na parang napipilitan. Makikita nga rin ang marahang pagkuyom niya ng kamao at napakibit balikat. Busy kuya. Sagot ni Ricky na parang may problema kung papakinggan ang tono ng pagsagot nito. 24-29 ang score at lamang ng tatlo ang Team Romero
nang matapos ang unang quarter ng kanilang laro.